So, ngayon ang ating pag-aralan, mga kapatid, is a question, are you willing to be punished for the sins of others? Handa ba tayo na hingin sa Diyos na tayo na lang ang parusahan para ang iba ay maligtas? Handa ba tayo? Pwede ba? Pwede ba yun? Iba ka naman, Pastor, unrealistic yan. Baka naman, idea lang yan. Pero hindi totoo. But I want to tell you, totoo po yan. In fact, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang nangyari sa isang tao, bagamat hindi po ito sa kanya lang nangyari din ito kay Apostol Pablo, and you can read it in Romans chapter 9. I have that in my YouTube. When he was praying for the Israelites, nasabi niya, ako na lang ang masumpa para sa aking mga kadudugo. Meaning, he was praying, nananalangin po siya, na siya na lang ang mapahamak at ang mga kadudugo niya na lahing Israel ay mapalangit. And you know, sa atin parang ano yun, abnormal, absurd na kind of prayer. But you know, mga kapatid ko at mga kaibigan, by the grace of the Lord, with the enablement of the Holy Spirit, we can be like the Apostle Paul, and of course, like this one na pag-aralan natin, above all, we can be like Jesus. Okay? Praying that He would suffer for others. So, having said that, mga kapatid, pag-aralan po natin itong verses na ito. Now, it came to pass on the next day that Moses said to the people, you have committed a great sin. So now I will go up to the Lord, perhaps I can make atonement for your sin. So dito ang kausap ng Panginoon, ang bansang Israel, na gumawa ng napakalaking kasalanan. Grabing kasalanan ito. At talagang karapat dapat lang sila nahatulan, parusahan, burahin sa mapa. And yet, sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, babalik ako sa Panginoon, I will go up doon sa Mount Sinai at makikiusap ako sa Panginoon. Baka pwede, I can make atonement for your sin. Ang word na atonement diyan is the word covering. Baka pwede, tabunan ang inyong mga kasalanan. Of course, that is also used in the New Testament in a very different way. Then, sabi na sa verse 31, then Moses returned to the Lord and said, ang kaharap na niya dito ay ang Panginoon, bumalik siya doon sa Mount Sinai. Remember, he stayed there 40 days and 40 nights. At sabi niya, oh, these people have committed a great sin. Sinabi ni Moses sa mga tao, napakagrabe ng kasalanan ninyo. At sinabi rin ni Moses sa Panginoon, oo, talagang nagkasala ito ng malaking kasalanan ang mga tao. And have made for themselves a god of gold. Grabe. Ang tunay at buhay na Diyos, ang makapangyarihan na Diyos na hindi nakikita, pero alam niya ang lahat. Ang makapangyarihan na Diyos na Espiritu na nananahan kahit sa ang sulok ng universo. He is omnipresent. Gumawa sila ng gintong baka at yun ang sinamba nila. Yun ang ipinalit nila sa tunay at buhay na Diyos. Malaking kasalanan nga po yun. Remember, this is already Exodus chapter 32. Sa Exodus chapter 20, ipinaliwanag yun na huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan sa harap mo. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng mga na-imagine mo sa langit, mga nasa lupa at sa ilalim ng lupa. Huwag kang yuyukod sa kanila, sapagkat akong Diyos ay Diyos na mapanibughuin at bibisitahin ko ang kasalanan ng tao sa kanyang ikatatlo at hanggang ikaapat na henerasyon. Grabe!
Pag ikaw at ako ay nagsamba sa hindi tunay at buhay na Diyos, galit ang Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at ang Diyos ay mapanibughuin. Siya lang ang nararapat na sambahin. Siya lang ang nararapat na yukuran, pagluhuran ng ating mga tuhod. Pero ang ginawa nitong mga Israelita, gumawa sila ng napakalaking kasalanan. Ay ngayon nananalangin si Moses. Sabi ni Moses, Panginoon, nagkasala talaga ito, pero pwede. Yet now, if you will forgive their sin, then mayroong hyphen. But if not, I pray, blot me out of your book which you have written. Anong klaseng panalangin ito? Sabi niya, okay, nagkasala sila. Pero patawarin mo sila, Panginoon. Pero kung hindi mo sila patatawarin, and I believe Moses was crying, not because he is an emotional person per se, but he knows what is real compassion. So sabi niya, blot me out of your book. Ako na lang ang tanggalin mo sa listahan mo dyan sa aklat na sinulat mo. Ano ba yung aklat na sinulat ng Panginoon? Of course, there are commentators na nagsabi din, ito ang book of the living Israelites. Ang ibig sabihin, sinasabi naman ni Moses, Panginoon, ako na lang ang patayin mo. Alisin mo na ako dyan sa aklat ng buhay. Ito na mga Israelita na nagkasala ng malaking kasalanan sa iyo, huwag mong patayin. Grabe. And that, kinuha natin diyan, ang title, Are You Willing to be Punished for the Sin of Others? Nakahanda ka ba na tanggapin ang kaparusahan para sa kasalanan ng iba? Are you willing? Now, dito sa binabasa natin, Moses is offering God. Sabi niya, ako na lang, blot me out of your book which you have written. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, and the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Ang nagkasala laban sa akin ay siya ang aalisin ko, buburahin ko dito sa aklat na ginawa ko. Meaning, ang bawat isa may personal na panagutan o sagutin sa harapan ng Panginoon. Hindi talaga pwede na ako ang magbayad per se ng kasalanan mo. Di ba? Babayaran talaga natin yon. But you know, we can pray that prayer na kung pwede, tayo ang maghirap, parusahan para sa iba. Sa Ezekiel chapter 22, na naghanap ang Panginoon, sabi na, I sought for a man. Naghanap ako ng tao na who will make a wall, gagawa ng bakod, at tatayo siya doon between me and the people. Upang wag ko silang parusahan. Somebody must stand between the gap. At yun daw, sabi ng Panginoon, hindi ko parusahan. Pero it is a sad na sinabi ng Panginoon, I found none. Wala akong nakitang ganon. So mga kapatid, mga kaibigan, parang ganon ang kalagayan ni Moses. He is standing between the gap. Sabi niya, Panginoon, okay, karapat-dapat siya parusahan. Karapat-dapat sila parusahan. Pero kung pwede, ako na lang ang parusahan mo para ma-spare mo ito. Now therefore, go, lead the people to the place of which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin. Tingnan nyo, sinagot ba ng Diyos ang panalangin ni Moses? I tell you, yes. Yes, mamaya, i-discuss ko yan sa inyo. So the Lord plagued the people because of what they did with the calf which Aaron made. Okay? Binigyan ng Panginoon ng salot. So, some observations para madali maintindihan at masummarize natin sa ating mga puso't isipan and then mapagbulay-bulayan natin kahit na araw-araw.
Si Moses ay nag-intercede na nanalangin sa Diyos para sa Israel na nagkasala ng napakalaking kasalanan. Binasa po natin yan. And then, ino-offer niya ang kanyang sarili na burahin mula sa aklat ng Diyos na ang Diyos mismo ang gumawa. And explain ko rin yan sa inyo. So, may tanong ngayon. Ang tanong ngayon, was Moses soft and emotional? Ano ba ito si Moses? Medyo madaling maantig ang puso at parang nalimutan ang prinsipyo dahil gusto niyang makaiwas sa kaparusahan ang tao. Pangalawa, did God change His plan because Moses intercedes for them? Or interceded for them? Nagbago ba ang plano ng Panginoon? Dahil sinabi ng Panginoon, buburahin ko ito at gagawin kitang bansa. Nagbago ba? Nabago ba? So we want to know that. Kasi ang Diyos na sinasamba po natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala pa ang lahat, wala ka pa, wala pa ako. Siya po ay nagplano na ng lahat ng mga bagay at ang kanyang mga plano ay kanyang sinusunod. Hindi kailanman tataliwas ang Panginoon sa kanyang plano. We cannot change His plan. Maraming itinuro ang Panginoon kay Moses. Imagine mo naman 40 days and 40 nights. Bakit hindi bumaba agad si Moses? He was enjoying God's presence. 40 days and 40 nights, hindi ba kumain si Moses? I don't know. Baka yun na rin siguro ang pagkain niya, ang presence ng Panginoon. Kung ito ang bukid ng Sinai, nandoon sa tuktok yung pillar of clouds, na kung gabi ay nagiging pillar of fire, nandoon nakikipag-usap si Moses sa Diyos. Sa gitna ng bundok na yun, nandoon si Joshua. Hindi rin makaakyat doon. At sa paanan ng bundok, nandoon ang mga Israelita, naghihintay kay Moses na bumaba. Nang hindi po bumaba si Moses, the people was not able to wait for Moses, so they made themselves a golden calf and worship it. Yun ang nangyari. At grabe, parang nagkaroon sila doon ng tinatawag orgy. Nagsayaw-sayaw sila doon, tapos sumisigaw sila. Sabi pa ng mga mga commentators na gumagawa pa sila ng kabastusan doon. Okay? Then, God was angry. Galit ang Diyos. And He wanted to consume them and offered Moses a very great offer. Yan ang flow ng story. Then, si Moses, nagmakaawa sa Diyos na huwag silang parusahan. Okay? Huwag silang parusahan. O kaya, to be exact, huwag silang burahin sa mapa. At yun ang content ng mga talatang ito. Tingnan natin ang verse 10. Now therefore let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon kay Moses. Moses, huwag mo kong pigilan. Gusto kong burahin sa mapa yang mga taong yan. And Moses, gagawin kitang isang dakilang bansa. Wow. A very great offer. Moses will become a great nation. Okay? And the Lord said to Moses, go, get down. For your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. In-highlight ko yung word, your people whom you brought out of the land of Egypt. Kausap ng Panginoon si Moses, nandoon sila sa tuktok ng bundok, sabi ng Panginoon, Moses, bumaba ka na. Dahil yung mga tao na kinuha mo mula doon sa Ehipto, they have corrupted themselves. At yun nga, nagsamba sa Diyos-Diyusan na ginawa nila.
Pero tingnan po ninyo ang sagot ni Moses. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, in all this land that I have spoken of, I give to your descendants, and they shall inherit it forever. May argumento si Moses dito. Napakaganda ng offer sa kanya, gagawin kitang dakilang bansa. Buburahin ko sa mapa itong Israel. Gagawin kitang isang bansa. Ang sagot ni Moses, alalahanin mo si Abraham, si Isaac, and Israel. Bakit sinagot niya ito? At bakit ang sabi na dito, nangako ka sa iyong sarili? Ano kaya ang gusto ng Diyos na malaman natin o ipakita sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Moses na ngayon ay nagmamakaawa para huwag parusahan ang mga Israelita na nagkasala, sa halip siya na lang ang parusahan? Ano ang lesson na makuha natin dito? Number 1, gusto ng Panginoon ipakita na si Moses natuto ng virtue of self or denial of self for the sake of others. Natuto si Moses ng ugali na di bali ako na lang ang maghirap basta sila ay maligtas. More than self-denial, denial of self, na hindi na ako diyan, wala na ako. Sila na lang. And you know, ito po ang dakilang katotohanan na dapat natutunan ng mga tunay na mananampalataya. It may not be abruptly sa buhay po natin, pero at least maintindihan po muna natin kung ano talaga ang nangyari, and then kung paano ipamumuhay yung tunay na nangyari. Paulit-ulit sinasabi ko po sa inyo, nang mamatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, may dalawang dakilang katotohanan na itinuturo ng Biblia na nangyari. Una, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Plural, He died for our sins. Plural. Meaning, ang mga ginawa natin na kasalanan mula ng pagkabata natin na tayo ay accountable na, conscious na sa kasalanan, lahat po yan, hanggang sa mamatay ka, binayaran yan ng Panginoong Jesucristo kumpleto. That's why kung nanampalataya ka sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ikaw ay nagkamit ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sabi ng Ephesians 1:7, in whom, diyan kay Kristo, we have redemption. Hindi po sinabi, we will have. We have redemption, the forgiveness of our sins through His blood. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Settled na po yun kung tunay ka na nampalataya sa tunay na Kristo. But there is that great truth na kung minsan ay hindi masyadong na-emphasize. Parang ang tao gusto lang makapasok sa langit. Kaya gusto lang ng kapatawaran ng kasalanan. Pero ang katotohanan na kailangan tayong maging mga patotoo na katulad ng Panginoong Jesucristo, witnesses of Christ, na ang buhay ay katulad ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Many Christians are not so interested. They don't care about Christ-likeness. What they care about is, total, papasok ako sa langit. Baka magduda ako sa iyo na wala kang interest na maging katulad ng Panginoon. Because the very purpose why God saved us is to be conformed to the image of His Son. So mayroon nangyari doon sa cross. Hindi lang na He died for our sins, we died with Him also. Tayo rin ay namatay kasama niya. Sino ba yung tayo na sinasabi? Ang datihang pagkatao na tinatawag sa Bible sin, singular.
So ang sins na plural, yan ang practice natin, yun ang ginawa natin ng mga kasalanan. Ang sin na singular, yun ang naturalesa po natin. That is the nature, our nature. Isinilang tayo, kahit na hindi pa tayo nagkasala, makasalanan na po tayo. So si Kristo ay namatay, hindi lang para sa ating kasalanan, kundi namatay siya, nakahalili natin, He was made sin for us. Yung katotohanan na yun, mga kapatid ko, maraming mga talata dyan, inuulit ko lang sa inyo, ang sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Meaning, alamin mo yan, paniwalaan mo yan, kahit hindi mo kayang i-explain yan, kahit hindi mo alam kung paano nangyari yan, pero totoo yan. Namatay ka na rin, namatay na rin ako, nakasama ni Kristo. So ano ang attitude ko ngayon? How will I respond? Bibilang ko ang aking sarili na ako'y namatay na kasama ni Kristo. Try to memorize some of the verses that you ought to memorize para hindi malimutan. Galatians 2:20, Romans chapter 6 verse 6, Romans chapter 6 verse 11 and to 13. Likewise, reckon you also yourselves to be dead indeed unto sin. Ibilang mo. Huwag mo nang insist ang sarili mo na ako. Yan po ang kahulugan ng denial of self. I'm trying to explain that kasi akala natin si Mother Teresa ay naka-exercise, naka-practice ng denial of self dahil ang mga pera daw niya na iniwan niya at namuhay siya bilang mahirap, bilang pulubi. Read 1 Corinthians chapter 13. Kung ibigay kong aking sarili na ako'y sunugin, ibigay ko ang lahat ng pag-ari ko sa iba, pero wala ng pag-ibig. That is self-denial only. That is not denial of self. I'm trying to tell you kasi very important po ito. Ibilang po natin na tayo ay patay na. So tingnan nyo ang nangyari kay Moses. Instead of taking God's offer to be a great nation, he counter-offered God to erase him from the book. Panginoon, ako na lang ang hatulan mo. Ako na lang ang parusahan. Ako na lang ang alisin mo dyan sa aklat ng buhay. Sige, patayin mo na ako, huwag lang sila. Hindi pa man naintindihan ni Moses, katulad ng pagpapaintindi sa New Testament about the denial of self na napako tayo kasama ni Kristo, pero naintindihan ni Moses na siya ay hindi importante as far o hindi siya mas importante kaysa tao ng Diyos na pinangakuan ng Panginoon. Okay? So I'm saying that kasi mas marami tayong alam kaysa kay Moses patungkol sa denial of self. And yet Moses, paano nalaman ito ni Moses? Bakit ganun ang nangyari? Bakit he was able to deny himself? 40 days and 40 nights siya doon. Na-enjoy niya ang Panginoon. And he wanted to be like Jesus. He wanted to be like God. Alam nyo, mahirap mag-deny ng iyong sarili dahil ang palaging alam natin, uunahin ko muna ang aking sarili kaysa iba. Pero iba ang sinasabi ng Bible, preferring one another more than yourself. Di ba? At bakit nahihirapan tayo niyan? Because ang essence ng denial of self is our enjoyment with God. If we are enjoying God, it doesn't matter if we lose everything, even our life. Ay, Pastor, grabe ka naman. Pero kung basahin niyo sa Bible, for your loving kindness is better than life. Your loving kindness is better than life. Ano naman ang pordon din ng buhay kung hindi mo naman ako mahal?
O minsan, akala natin sa comics lang yan, sinasabi ng mga manliligaw at ng mga nagmamahalan. Ha? Paano na ako kung wala ka? Pero reality po yan sa relasyon natin sa Panginoon. Paano na tayo kung kamuhian tayo ng Panginoon? So, Moses preferred, sabi ni Moses, okay, kahit napatay ako, total, inibig mo naman ako. Total, hindi mo ako iiwanan. Your loving kindness will be forever. At ganun din ang sabi ni Pablo, and the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Ano sabi? Who loved me and gave Himself for me. If you are in fellowship with God, enjoying His love, it doesn't matter if you lose everything. We have to learn it, mga kapatid ko. Dahil by nature, kung mapakumbaba lang tayo magtanggap, by nature po, selfish po tayo. Selfish po tayo. And that's the reason we need to be like Jesus. Moses learned that God is a covenant-keeping God. Alam niyo ang argument ni Moses doon? Remember Abraham, Isaac, and Israel. Nakalimot ba ang Diyos dyan? Hindi. But you know, God is testing Moses. At gustong ipakita ng Panginoon kung anong nangyari doon sa Mount Sinai. Iba na si Moses. Hindi na yung Moses who doesn't care about God's promise. No. He believed with all his heart. From the top of his head to the tip of his toe, he believed the word of God. He believed that God is faithful. He believed that God will not contradict His word. Pinangako mo, Panginoon, kay Abraham na gagawin mo siyang bansa. Ngayon, ino-offeran mo, akong gagawin mong bansa. Ay, mali yan, Panginoon. Now, I'm not saying na nagkamali ang Panginoon. The plan of God na gawing bansa, ang bansang Israel, hindi po na parang kayang gawin ni Moses na baguhin yon. No, it's not. God is trying. Gustong ipalabas ng Panginoon ang nangyari sa loob ni Moses para maisulat dito, makita mo at makita ko na nangyari yan doon sa Mount of Sinai. He become like Jesus. Okay? And so there, Moses, sabi niya, remember Abraham. And then, minention yung word, remember Abraham, Isaac in Israel, your servants, to whom you swore by your own self. Anong ibig sabihin? Nangako ka sa iyong sarili. Kung pag-aralan niya, that is in Genesis chapter 13, pinatulog muna ng Diyos si Abraham, then, saka siya nagsabi ng pangako. Then, binanggit ng Panginoon ng pangako. Meaning, ang tawag diyan, unilateral covenant. His promise to Abraham is unilateral. He cannot deny himself. Hindi naman nangako ang Panginoon kay Abraham, Abraham, pag magpakatino ka, gagawin kitang bansa. Hindi. Sabi ng Panginoon, gagawin kitang bansa. Kaya nga kahit na hindi nagpakatino si Abraham at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga lahi, ang kanyang mga ninuno, nagpatuloy na ang Israel ay Israel. Hindi yang peke na Israel diyan. Ha? Hindi yan. Dahil imagine mo naman, kung yan ang mga tunay na Israel, nako, 144,000 lang ang kukunin ng Panginoon. I'm trying to tell you, mga kapatid, God is faithful to His promise. Can we trust Him? In fact, ang pangako ng Panginoon, if you read Genesis chapter 15, ang lupain na uukupahin ng mga anak ni Abraham from the river of Egypt to the river of Euphrates. Genesis chapter 15, verse 18. You know your geography?
River of Egypt, it could be Nile River, that is Egypt. River of Euphrates, that is Iraq. Pero saan ang Panginoon maghahari? It's only in Jerusalem. Bakit? Sino bang maninirahan diyan? Remember, hello, 3 po ang naging asawa ni Abraham. Hindi po isinulat yun para gayahin mo rin na magtatlo kang asawa. Hindi po. Una ang kanyang asawa sa pagkakamali. Hindi makapaghintay si Sarah, ibinigay sa kanya si Hagar. At nagkaroon ng mga anak nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar, si Ishmael. Yan ang mga pinagmulan ng mga Arabo. Pangalawa, nagkaroon siya ng anak ng mamatay na si Sarah. Okay? Si Keturah. Mayroon siya ng anak, 12 na lalaki. Prinsipe rin yun. At kung pag-aralan nyo sa Bible, they are promised to occupy the land. Ngayon, pinapaalis yan sila nila. The promise of God to Abraham is unilateral. Sabi ng Panginoon, pangako kito sa aking sarili, gagawin ko yan kahit na magpakatino ka o hindi ka magpakatino because I promise myself to do it. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng unilateral covenant. What God wants to show us about Moses? Moses learned the long suffering and compassion of God. I have to learn it. Hindi na si Moses ay emotional. Ang emotional, wala na ang prinsipyo, ang emotion ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. No, compassion is a kombinasyon ng justice at ng pag-ibig. Okay? It's a balance or principled love. Hindi yung pag-ibig na I love you todo-todo without purupundo. Pag umulan, nawala na parang bula. No. I love you with a principled kind of love. So, dahil ba sa pag-ibig, ang kasalanan ba ay kinonsintihan? Sin was not condoned. It was punished severely and completely. Ganun ba yun? Pwede ba ang Diyos magpatawad pero konsintihan ng kasalanan? Alam natin hindi. Because God is a God of justice. Makikita ba natin dito sa napangyayari na ito? Yes. Tingnan niyo Exodus 32 verse 26. Then Moses stood in the entrance of the camp and said, whoever is on the Lord's side, come to me. And all the sons of Levi gathered themselves together to him. And he said to them, thus says the Lord God of Israel, let every man put his sword on his side and go in and go and out from entrance to entrance throughout the camp. And let every man kill his brother, every man his companion, and every man his neighbor. Is Moses soft and emotional? Madaling maantig ang damdamin? Malimutan ang prinsipyo? Patawarin mo na lang sila. Kabag-habag naman sila. No. He has that principled love. Pag-ibig na di prinsipyo. At yun ang kailangan natin. Anong title nga natin? Pag-ibig at katotohanan para sa iyo. Dalawang katotohanan na hindi pwedeng paghiwalin sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. When you have love, you have to have truth. Hindi pwede you have love but no truth at all. At yun ang kondisyon ng sanlibutan ngayon. God is love. Jesus loves you. Jesus loves you. O kaya pwede ka lang, basta magbigay ka lang ng ikapo mo, kahit anong gawin mo, pwede ka lang, pwede ka. Hey! Sino nagsabi sa'yo dyan? He who loves the Lord must hate evil. Di ba? Mahal ka ng Panginoon, pero hindi niya hahayaan na makalusot ang kasalanan mo kung hindi ka magsisi. Kung hindi ka lalapit sa Panginoon. You cannot. Sabi ng Panginoon, likewise ye, when you do not repent, ye shall also
perish. Basa ninyo, Luke chapter 13, verse 3. So mga kapatid, balanse po ang Diyos. At ito ngayon, natutunan ito ni Moses. Hindi si Moses soft and emotional. Nadadala lang ng iyak-iyak ng kung sinong mga mayroong remorso ng konsyensya. Hindi po. Tingnan po ang verse 28. So the sons of Levi did according to the word of Moses, and about 3,000 men of the people fell that day. Hindi po kinonsintiya ng kasalanan. In fact, nangako ang Panginoon. Ito, balikan natin itong verse 34. Sige, basahin natin. Now therefore, go, lead the people to the place of which I have spoken to you. Ano ibig sabihin? Hindi pinatay ng Panginoon lahat. Hindi inubos ng Panginoon. Tama? Mayroong pamumunuan si Moses. Lead the people. Dati-dati sinasabi ng Panginoon, your people. Pero sa ang argumento ni Moses, sabi ni Moses, tao mo yan. Hindi ko yung tao. Di ba? And now, sabi ng Panginoon kay Moses, okay, yung mga tao na yan, na sinabi ko sa iyo, dalhin mo siya doon sa lugar na yon, that is, lugar ng the land of promise, then, pamunuan mo sila. Sasamahan ka ng aking anghel. Pero tingnan niyo ang word. However, nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin. Kinusintihan ba ng Panginoon ang kasalanan? Hindi. Yung mga leaders doon, about 3,000 na namuno sa kalukuhan, pinatayan ng Panginoon. Pero ang iba na sumunod lang, then they were not annihilated or they were not killed. And then, however, sabi ng Panginoon, darating ang araw, bibisitahin ko ng paghuhukom ang lahat. This is a chance, mga kapatid, sa mga tao. A chance sa mga tao na pag napakinggan nila na ang Diyos ay nagpapatawad sa mga kasalanan, kung sila ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, huwag silang magpatigas ng kanilang mga puso. Na as if ang Panginoon ay parang soft and emotional na balang araw, patatawarin lang sila dahil kawawa naman sila doon sa impyerno. Na para bagang ang Diyos, nasabihin na, oo nga, kawawa naman talaga sila. Nilikha ko kayo, tapos pupunta kayo sa impyerno. Tandaan po ninyo, God's character will not change. He changes methods. He changes dealings, but not His character. He is always a God of justice. He is always holy. He is always a God of love. And these three combinations nangyari po doon sa krus ng Kalbaryo. The completeness ng pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang very important attributes nangyari po doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sumigaw po siya, it is finished. It is finished. Ano pong ibig sabihin yan? Tinapos ang pagbabayad sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Hindi kinonsintihan ng Panginoon ang kasalanan. Hindi. At ang Panginoon na walang kasalanan, siya ang pinarusahan para sa iyo. Moses is a prototype of Christ. Nakikita ni Moses ang mangyayari, of course, according to the Word of God, na mangyayari na may darating na inosente na magbabayad ng kasalanan ng lahat ng sanlibutan. And then Moses offered himself as a prototype. Ako na lang parusahan. Alisin mo doon sa book of life, book of the living. Huwag lang sila. Mga kapatid, mga kaibigan, ito po na pangyayari doon sa krus ng Kalbaryo. Pag hindi mo paniwalaan ito, wala kang pag-asa. Kahit na mag-iyak-iyak ka pa. Anong paniwalaan mo dito? Ito ang word na gospel. Anong paniwalaan mo dito? Mayroong Diyos na nagkatawang tao, isinilang sa birhen, lumaki na walang kasalanan, pero siya ang hinatulan para sa'yo
Doon sa krus ng Kalbaryo, ang hustisya ng Diyos ay sinatisfy. Binigyan ng pampalubag loob. Ang Diyos na nagsasabi, ang kasalanan ay kailangang bayaran nang mabayaran ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng lahat ng tao. He died once and for all. Sabi ng salita ng Panginoon. Ang kanyang ginawa noon, kahit hindi ka pabuhay, epektibo sa iyo ngayon kung manampalataya ka sa Kanya. Then, matapos sumigaw ang Panginoon, it is finished, humupa ang galit ng Diyos. Humupa ang galit ng Diyos at salip, sabi ng Panginoon, hey, gusto ka na mapatawad. Ito ngayon, oh. May nagbayad na kasi ng kasalanan mo. Ang aking bugtong na anak. Gusto mo ng kapatawaran? Ito ngayon. Gusto ka? Believe, my son. Believe on the Lord Jesus Christ. You will be saved. Sabi ka, ayaw ko niyan. Gusto ko reliyon. Gusto ko ang mga santo-santa. Ayaw ko niyan. Basta ako, total mabait naman ako. Ikaw ang magbabayad sa iyong kasalanan. Because God will not condone your sin forever. So ngayon, God is granting amnesty sa lahat ng mga gustong mapatawad. But they must surrender their weapons. Tama? Katulad lang yan. Mga NPA na gusto mag-surrender, pero ayaw isuko ang baril nila. Maniwala ba ako sa kanila? Na gusto nila mag-surrender, pero ayaw isuko ang baril? No. Pag gusto ka na mag-surrender, isuko mo ang armas mo. Ang armas natin, kasalanan natin. Pero kung ayaw mo, then ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo. Yan pong totoo. Salamat po. Sana matuto tayong manalangin, offering ourselves for others.